tingin ko ito, si Ombudsman Boying Remulla. Update na rin po ba kay Mark? Kasi ang sinasabi dito, ang sasabihin dito mga boss Chief Amo sir, na si Martin Romualdez ay kakasuhan na din ng plunder. So kumbaga mga kababayan, pag kanya nang nangyari, kumbaga magiging ano lang naman po yan eh. Irerespeto kung ano po yung proseso. Pero kung ang magiging ebidensya o witness dito ay yung 18 marites at saka yung Orligotesa, mga boss Chief Amo sir, tingin ko wala din pong katutunguhan mga kababayan. Parang sige, dahil may mga nagrereklamo, para hindi naman isipin na pinipili lang natin o kahit na itong mga walang katuturan na mga nagrereklamo na 18 marites, isama na natin, sige, kasuhan natin ng plunder, no? Tingin ko malulusotan pa din po yan. Biruin nyo, ilan na at gaano kadami na yung kasinungalingan na mga pinagsasabi ng mga kasamahan ni Baligod. Isa-isahin natin. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ilan daw po mga kababayan? 3 ang maleta, biglang naging 5 doon sa isa. Meron pa din po mga bossing. Kay Senadora Leila de Lima, biglang pagbawi doon kay Kiko Pangilinan. Na kapag hindi po tutugma doon sa gusto nilang mangyari, bigla ka na lang magiging kasama sa maleta. Tuloy. Martin Romualdez. And I know na dinidinig na rin po ng mga maestrado ng Sandigan Bayan yung inyong motion po to discharge former Secretary. Ito po hanggang ngayon po si Romualdez nasa loob ng Pilipinas. Hanggang ngayon po si Romualdez pag pinatawag ng ICI, punta sa ICI. 'Di ba? Pag pinatawag sa iba para magpaliwanag, nagpapaliwanag mga kababayan. Bonoan, what will happen if We're very close to it. po na hindi ma-approve yung motion? We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put cumulative sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Mamaya paliliwanag din ko yung concept ng preliminary investigation kung bakit kailangan. Kasi marami hindi nakakaunawa, but na-investigan nyo na, meron na naman PI. Kaya ganun po talaga ang lipunan na may sistema ng batas na pinangangalagaan ang karapatan ng bawat isang nasasagdan. Kaya meron tayong preliminary investigation para to protect the rights of people who may be accused of any crime. Ayan. Diba? Pero ang tingin ko dyan, mga kababayan, ang ihahain lang din, kumbaga para sige, dahil reklamo kayo, eto, kasuhan natin ng plunder, tapos eto ang kalaban, yung 18 marites. Diba? Yan lang ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Pero yung tao, hanggang ngayon, hindi umaalis ng bansa. Hanggang ngayon, yung tao ay hinaharap kung ano man yung mga pagpapatawag sa kanya. Ngayon, eto ang maganda mga bossing. Melvin Matibag. Melvin Matibag. Ito yung talagang kinakatakutan po ng depensa ni Sara Duterte. Alam nyo, yung tao, nakikiusap. Si Attorney Melvin Matibag, Director Matibag, nakikiusap siya na kung pwede, agahan yung pagpapatawag sa kanya dahil nga may pupuntahan siya sa Bangkok, mga kababayan. Kumbaga, hindi natatakot pumunta or hindi nagpapalusot na, hindi po ako makakapunta dyan sa hearing na yan kasi may pupuntahan. Hindi po ganun. Ang sinasabi niya, agahan na po yung sa akin para po maka-attend ako dyan sa hearing at makapunta din ako sa pupuntahan ko. Pero dahil nga, issue doon sa mga depensa at issue sa mga natatakot sa kanya, eto na, kinansela ni Attorney Melvin Matibag yung biyahe niya yung biyahe niya sa Bangkok, Thailand. Para po personal na maka-attend at wala nang maging issue doon sa impeachment ng Vice Presidente. Matibag, kinansela ang Bangkok trip, haharap sa BP Sara trial sa July 21. Yung una po, mga bossing,
Si Kalilong, tama ba? Pagkaka-pronounce ko at pagkakabigkas ko ng pangalan niya, si Kalilong, taob na yung depensa doon. Di ba? Nakita nyo naman si CJ Narbasa. No? Namiloso po na lang po, mga boss chief amo, sir. Yung si, ano yung pangalan nung sumunod na witness? Ano din, hindi din sila umubra doon, mga kababayan. Hanggang sa napikon yung isang lawyer na nagbanggit o nagsalita ng inappropriate para doon sa, eto, dahil sa ebidensya, matibay ang ebidensya namin, biglang sabi ng lawyer, para sa iyo, matibay ang ebidensya. Eto, pangatlo, Melvin Matibag na ho ito. Handang umarap po. Di ba? Ano sabi dito sa balita nito? Hindi na tayo pupunta. Hindi na pupunta sa Bangkok, Thailand. Attorney Lotok, yung pangalawa na witness. Kinansela ni National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin Matibag ang nakatakda niyang biyahe sa Bangkok, Thailand. Ayon kay Matibag, dadalo sana siya sa isang regional summit na inorganisa ng Federal Bureau of Investigation or FBI, kung saan nakatakda rin sana siyang makipagpulong kay FBI Director Kash Patel. Sinabihan na umano ni Matibag si Patel na ituloy ang kanilang meeting sa ibang araw at venue. Nakatakdang humarap si Matibag sa Senate Impeachment Court sa July 20. Alam nyo, yan ang pinakamahirap po talaga, mga kababayan, na kakaharapin ng depensa ng Vice Presidente. Kasi po tayong lahat napanood natin eh. At tingin ko nga po tayong lahat ay pwedeng maging testigo eh. Para po dito sa pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at pinsan ng presidente eh. Di ba? Napanood natin pong lahat iyon. Ngayon, ang kinukuha nilang mga witness ay yung mga tao na nag-imbestiga, na yung mga tao na may kakayanan kung alamin kung totoo ba o peke yung video, kagaya po ng mga NBI niya. Pero tingin ko kaya nagbawas na din ng mga witness para maiwasan yung redundant na paulit-ulit lang pala yung magiging katanungan, mga boss chief amo, sir. Dahil doon sa nauna at pumangalawa at itong magiging pangatlo, solved na sila. Ano po? Solved na talagang ang Vice Presidente ay may plano na kitilin ang buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo. Yun po, mga kababayan. Bukas ng umaga, i-update ko po kayo kung ano po yung update kay Mima Alicia, ano po, at dito po sa mga kaganapan sa politika. Muli po, mga boss chief amo, sir, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.